Angels are singing. Time is filled with swift transition. Naught of earth unmoved can stand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Hold to his hand, to God's unchanging hand. Hold to his hand, to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Trust in him who will not leave you, whatsoever years may bring. If by earthly friends forsaken, still more closely to him cling. Hold to his hand, to God's unchanging hand. Hold to his hand, to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Covet not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain the heavenly treasures, they will never pass away. Hold to his hand, to God's unchanging hand. Hold to his hand, to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. When your journey is completed, if to God you have been true, fair and bright the home in glory, you're enraptured
enraptured soul will view. Hold to his hand, to God's unchanging hand. Hold to his hand, to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Magandang gabi mga kapatid. Nasaya ti Rabi kada kayo amin. Kapsat. Mahayong gabi sa inyong tanan mga igsoon. Maya pabe kaya akong kapatad. Good evening brethren. So ano ba tayo po yung magpapatuloy sa ating pag-aaral po sa aklat po ni Isaiah. Palapit na palapit po ang matapos ang aklat na ito. Pero papasin po natin, ito pong aklat nito, kailangan natin unawain kasi baka isipin natin ito yung nangyari sa isang taon, 2 taon. Hindi ito yung nangyari sa loob po ng 4 na hari sa kaharian po ng Juda. Sa panahon ni Isaiah po ay naging propeta. So, nagsimula sa pinakawalang hari, kung di ako nagkakamala, si Haring Uzziah, at kay Hezekiah at nakaabot pa siya kay Manasseh. So ito yung mahabang panahon, ano po. So yung paulit-ulit na pangangaral po ni Isaiah tungkol sa bansang Juda ay dahil po sa iba't ibang panahon na lumilipas sa kasaysayan po ng bansang Juda. At paulit-ulit sapagkat di sila nagbabago sa kanilang pagkakasala laban sa Diyos. Sabihin po natin ang role po ng mga propeta ay 2. Sila po ay mga mangangaral. Ipinapangaral po nila ang dapat marinig ng bayan sa panahon na sila ay nagiging propeta. Lalo na po ang pagkakasala ng bayan upang sila ay magsisi at hindi sila parusahan ng Diyos. At higit sa lahat, ang pinakamahalaga ay sila po ay patawarin ng Panginoon pagdating ng ating Panginoon na siyang tagapagligtas ng lahat kahit na po sa mga pagsasalangsang sa Old Testament at kahit sa panahon natin at hanggang sa mga panahon na darating. Ito pong kapitulo ito ay Isaiah chapter 62. Parang ipinakikilala po na ang pangliligtas ng Diyos ay palapit na. Hindi ibig sabihin na hindi darating sa kaagad na panahon, pero ito'y palapit na. It's drawing near kanya. At siyempre po yung pagbabalik nila sa Babylon, yan ay unang hakbang patungo sa pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na walang iba kundi ang ating Panginoon. Dito po sa aklat po ni Isaiah, 2 pong lingkod ng Diyos. Ano po, yung pong nagpanumbalik sa kanila, si Cyrus, na naging dahilan para sila makabalik sa lupain ng Kanaan, yung mga tapat, yung labi. At ang lingkod na walang iba kundi ang ating Panginoon. Dito po sa pagkakataon na ito, ang pinag-uusapang lingkod ay ang ating Panginoong Jesucristo. So inihahanda na ng Diyos ang pagliligtas ng kanyang bagong bayan, ang spiritual na Israel o spiritual Zion. At hindi siya hinto hanggat di darating ang panahon na yun. Yan ang unang 5 talata ng kapitulong ito. At siya po ay maglalagay ng tagapagbantay na hindi po magbabago. Ano po, at hanggang sa makarating po yung pagliligtas na yun. So, pagpasayin na po natin. Dito po dito tayo sa muna mo po sa ating wika. Alang-alang kay Zion, alang-alang sa Zion, ay hindi ako tatahimik. At alang-alang sa Jerusalem, ay hindi ako magpapahinga. Hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang ningning. At ang kanyang kaligtasan na gaya ng sulong nagniningas. At makikita ng mga bansa ang iyong katwiran. At ang lahat ng hari ang iyong kalulatian. At ikaw ay tatawagin sa bagong pangalan. Ikaw naman ay maging korona ng kagandahan sa kamay ng Panginoon at koronang hari sa kamay ng iyong Diyos.
Hindi ka na tatawagin pang pinabayaan, hindi ka na rin tatawagin pa ang iyong lupain na giba. Kundi ikaw ay tatawagin ang aking katawaan ay nasa kanya, at ang iyong lupain ay tatawagin may asawa, sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa iyo, at ang iyong lupain ay magiging may asawa. Sapagkat kung paano ang binata ay kinakasal sa dalaga, gayon ikakasal ka sa iyong mga anak na lalaki. At kung paano ang lalaki kakasal ay gagalak sa babae kakasal, gayon magagalak ang Diyos sa iyo. So ito po yung 5 talata na ating babasahin. For Zion's sake, I will not hold my peace, and for Jerusalem's sake, I will not rest. Yung mapapansin po nyo talaga, yung mga paraan ng pagsusulat ng mga Hudyo, mahilig sila sa paulit-ulit for emphasis. Until her righteousness goes forth as brightness, and her salvation as a lamp that burns. The Gentiles shall see your righteousness, and all kings your glory. You shall be called by a new name, which the mouth of the Lord will name. You shall also be a crown of glory in the hand of the Lord, and a royal diadem in the hand of your God. And you shall no longer be termed forsaken, nor shall your land any more be termed desolate, but you shall be called Hephzibah, and your land Beulah. For the Lord delights in you, and your land shall be married. Yun ang ibig sabihin ng Beulah land. Ano po? For as a young man marries a virgin, so shall her sons marry you. And as the bridegroom rejoices over the bride, so shall your God rejoice over you. So ito po isang positibong larawan na makikita natin. Sabi ng Panginoon, I will not hold my peace. I will not rest. Ito po ay nagpapakita ng determinasyon. Ano po? May gustong gawin ng Diyos. At hindi siya magpapahinga, at hindi siya ihinto hanggat hindi niya magawa ang gusto niyang gawin. Yun nasabi niya, di ba? Gagawin ng Diyos ang kanyang balakin. Gagawin ng Diyos ang plan niya. Ibig sabihin, kung ano man ang tinutukoy ng Panginoon sa talatang ito. At ito'y gagawin niya sa kanyang bagong Sion. Kanya. Ang makikita natin, larawan na itong bagong bayan ng Diyos ay ang kanyang katwiran. Sabi dito, hanggang sa kanyang katwiran na ilumitaw na nagniningning. So makikita ang katwiran doon sa bagong bayan ng Diyos. Kung ito'y kukumpara doon sa lumang bayan ng Diyos, ang physical na Israel, yun ay walang katwiran, wala rin katarungan, di ba? Pero dito sa bagong bayan na ito, ilinining ang kanyang katwiran kanya, at ang kanyang kaligtasan gaya ng sulong nagnininga. So makikita ang kaligtasan, ang katwiran at kaligtasan ay makikita sa kanyang bayan kanya. Sila ay tatawagin sa isang bagong pangalan, a new name, sapagkat ito'y bagong bayan ng Diyos. So may bagong pangalan itatawag sa bayan ng Diyos, sa mga tao doon. At sinasabi rito yung panahon kung kailan mangyayari yon. Sabi dito, hanggat makikita na mga hentil ang iyong katwiran at lahat ng hari ang iyong kalwalhatian. So in other words, pagdating po ng panahon na yung mga hentil ay makikita ang katwiran, in other words, may mga hentil na maging kaanib doon sa bagong Zion, ay doon lilito ang pangalan na bagong pangalan. Hindi ito pangalan na binansagan ng tao, ito yung pangalan na galing sa Diyos. Sabi rito, it is a name that God Himself will give. Ano yung pangalan yun? Ano yung bagong pangalan yun? Dito po sa Gawa, chapter 11, verse 26. Ito'y tatawagin silang mga Kristiyano. Christian. Basahin natin sa Gawa. Actually, ito palagi nating binabasa. Ano po? Lalo na pagka pinatutunayan natin ng tunay na iglesia at ang pangalan mga lagad.
Nang siya kanyang matagpuan ay kanyang dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa buong isang taon ay nakasama nila ang iglesia at nagturo sa napakaraming tao. At sa Antioquia, mga lagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Ito yung bagong pangalan. Sa 1 Peter chapter 4 verse 16, inulit po yung pangalan yun. Ngunit kung ang isang tao ay magdurusa bilang Kristiyano, huwag niya ikahiya ito, kundi luwalhatiin niya ang Diyos sa pangalang ito. So ito yung binigay ng Diyos. Ito yung bagong pangalan ng bagong bayan ng Diyos. Sila po ay magkakaroon ng korona ng kagandahan ng kalulatihan. The crown of glory, sabi, bibigay sa kanila. Karangalan at kalwalhatian. Isa pa yung makikita natin na ibibigay po sa kanyang bagong bayan. Ano po? Koronang hari sa kamay ng iyong Diyos. So, may sabihin, ito po ang hindi lamang sila may putong ng katwiran at karangalan, meron din pong putong na para bagang sila yung mga hari. Sinasabi sa atin. Excuse me. Ito'y sa kamay ng Panginoon. Dahil, bakit sila magiging ganon na meron silang korona ng karangalan at kalalatihan at meron silang koronang hari? Ito'y gagawin silang ganon ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. In other words, itong bayan na ito, kung sila'y susunod, dahil sila'y susunod sa kalalatihan ng Diyos, sila'y magkakaroon ng para bagang korona ng karangalan at kalalatihan. Dahil sila'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. At sila'y magkakaroon ng para bagang korona ng hari. Ang Diyos, hindi katulad po sa Old Testament, ng kanyang bayan nagkasala at walang anumang katwiran at katarungan. Itong bagong bayan na ito, ng bagong Israel, ng iglesia ng ating Panginoon, hindi sila pababayaan ng Diyos. Ang proteksyon ng Diyos ay nasa kanila. At makikita ng lahat ang kanilang spiritual na kagandahan at spiritual na kalwalhatian. Para bagang naalala po natin sinabi ng Panginoon, kayo maging ilaw ng lupa, kayo maging asin ng kayo maging ilaw, ikaw maging asin ng lupa at ilaw ng sanglibutan. Light, nakikita yon. Liliwanag na gayon ng kailang liwanag sa harap ng mga tao kanya. Because of the big difference sa pagitan ng sanglibutan at ng bagong bayan na ito. Mayroong malaking pagkakaiba. Yung old Israel ay desolate. Walang nangyari po nang sila naging alipin sa ibang bayan na walang tao doon. Desolate, walang tao. Ang lumang Israel, physical na Israel, ito'y makasalanan, ito'y matigas ang ulo. Sinful and stubborn. Yun ang makikita natin. Yan ang larawan ni Stephen sa bansang Israel. Kayong hindi tuloy ang puso kanya. Lagi kayo sumasalak sa Espiritu Santo kanya. Tigas ang ulo. Pasaway. So sila'y pinabayaan ng Diyos dahil sa kanilang pagkakasala. Basahin po natin ang Deuteronomy chapter 28 verse 15. Basahin po na sa wika po natin para lalo nating maunawaan. Dito po sa Deuteronomy chapter 28, dito po sa verse 15, ito ang ating babasahin. Naipit ko. Ito. Ngunit kung hindi mo pakikinggan ang tinig ng Panginoon, mong Diyos, sa pamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng kanyang mga utos at tuntunin na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ang lahat ng sumpang ito'y darating sa iyo at aabot sa iyo. So ito yung babala ng Diyos sa bansang Israel. Kung hindi sila susunod sa panutuntunan at kalooban ng Diyos, sila po ay madadanasan nila ang lahat ng sumpa na nakasulat sa aklat ng Deuteronomy. Dito po sa pangalang kronika, sa 15 kapitulo, 2 Chronicles chapter 15 verse 2. Basahin po natin. 15 verse 2.
At sino lumabas upang salubungin si Asa at sinabi sa kanya, pakinggan niyo ako, Asa, at ang buong Judah at Benjamin. Ang Panginoon ay nasa panig niyo samantalang kayo'y nasa panig niya. Kung inyong hahanapin siya, siya matatagpuan ninyo. Ngunit kung siya tatalikuran ninyo, kanyang tatalikuran kayo. Yun ang prinsipyo ng Diyos. Kung susunod sa Diyos, ang Diyos ay kasama nila. Pero kung tatalikod sila sa Diyos, ang Diyos ay tatalikod din sa kanila. Dito po sa Isaiah, chapter 51, natungin na po natin nung nakarang pag-aaral po natin, 19. Ang dalawang bagay na ito ay nangyari sa iyo. Sino nakiramay sa iyo? Pagkagiba, pagkasira, taggutom at tangtabak, sino ang aalib sa iyo? Kung sila po ay dahil sa katigasan ng ulo po nila. Verse 20. Ang iyong mga anak ay nanlupaypay, sila nahiga sa dulo ng bawat lansangan, na gaya ng isang usa sa isang lambat, sila ipuspos ng pot ng Panginoon ang saway ng inyong Diyos. Bakit? Sapagkat sila matigas ang ulo. Ikukumpara natin sa bagong Israel, ang spiritual Zion, sila tinawag na Hephzibah. Hephzibah. Dito po sa Tagalog, binigay po yung kahulugan ng Hephzibah. Ang sabi rito, ang aking katuwaan ay nasa kanya. Sabi Hephzibah. My delight is in her. Yan ang kahulugan ng Hephzibah. Ito yung sinali sa Tagalog. At Beulah. Ang ibig sabihin, married. Bakit ganun lang larawan? Dahil noong ang bansang Israel ay naging alipin sa Babel, isa iniwan ng Diyos. So wala siyang asawa. Pero dito, hindi siya iwanan ng Diyos. Kaya palagi siyang may asawa kanya. Married. Your land shall be married. Ibig sabihin, ito ay permanent relationship sa pagitan ng Zion at ang lupain, ang bundok ng Panginoon. In a spiritual sense. So ito yung bundok ng Panginoon, so hindi sila iwanan ng Panginoon. Verse 5. Sapagkat kung paanong ang binata ay kinakasal sa dalaga, gayon ay kakasal ka sa iyong mga anak na lalaki. At kung paanong ang lalaking kakasal ay nagagalak sa babaeng kakasal, gayon magagalak ang Diyos sa iyo. Ano po? Pagka ikinakasal ang isang binata sa isang dalaga, ano po? Binibigay niya kanyang sarili upang proteksyonan ang kanyang karangalan. No? Sa pareho ding kaparaanan, itong mga anak ng bagong Israel ay kanilang i-dedicate ang sarili nila para sa karangalan ng lupain ng Diyos at ang kanyang bayan. Walang iba kundi ang kaharian. Sabi ng mga nasa kaharian, iaari nilang sarili nila para sa kapurihan ng Diyos. And as the bridegroom rejoices over the bride, so shall your God rejoice over you. Ang Diyos yung magagalak sa kanila. Dahil sa kanilang katwiran. Ang larawan po ng ang iglesia, sila'y asawa ng Panginoon. Di ba? Dito po sa Romans chapter 7 verse 4, therefore, my brethren, ye have also become dead to the law through the body of Christ, that you may be married to another, to him who was raised from the dead, that we shall bear fruit to God. So tayo po ay kasal, ang iglesia ay kasal sa Panginoon. Verse 6, ako'y naglagay ng kamay ng iyong pader, O Jerusalem. Sila hindi tatahimik kailanman sa araw o gabi. Kayong mga maalala sa Panginoon, huwag kayong magpahinga. I have set watchmen on your walls, O Jerusalem. They shall never hold their peace day or night. Alam po yung watchman yan, taga-bantay. Sila yung magbabantay araw at gabi. You make mention of the Lord, do not keep silent. Verse 7, basahin pala sa Tagalog, at huwag ninyo siyang bigyan ng kapahingahan hanggang sa maitatag niya at gawing kapurihan ng Jerusalem sa daigdig, and give him no rest till establishes and till he makes Jerusalem a praise
in the earth. Ang Jerusalem ng unang panahon ay kahihiyan. Dahil imbes na ito yung maging apoy ng Panginoon, in other words, doon po ang paghahandog sa Panginoon. Handog ay sinusunog. Ito'y ginawa nilang handog sa mga Diyos-Diyosan, di ba? Ang kanyang mga tinignan dito kanya, ako yung naglagay ng mga bantay at hindi sila tatahimik kailanman sa araw ang gabi. Hindi sila matatahimik hanggat kanya ang bayan ay makabalik sa Jerusalem mula sa Babylon. At si Nehemiah po ay itinayo niya yung mga haligi. Pero ito po ay, tandaan natin, naglalipis sila 70 years. Ano po? So it takes 100 years later, nagbalik sila para maitatag ni Nehemiah yung mga kuta sa Jerusalem. Yun ang literal na pagtatayo ng walls of Jerusalem. Pero sa talatang ito, ang tinutukoy po rito yung spiritual Zion. At ang kanyang mga kuta o walls ay tinatawag na kaligtasan katulad po ng ipinakita sa Isaiah chapter 60 verse 18. At ang kanyang mga pintuan ay pagpupuri o praise. So kanyang walls ay salvation at ang kanyang pintuan ay pagpupuri. So hindi po ito isang spiritual, physical na lugar. Ito isang spiritual na lugar. Ito'y binubuo ng mga tao, naligtas. At ang kailang ginagawa ay nagpupuri sa Diyos. So, ang walls ay salvation at ang mga pintuan ay praise. Sino yung mga watchmen na hindi tumitigil? Hindi sila nagpapahinga. Sino yung mga yon? Yun ang mga apostol, ang mga propeta, mga New Testament prophets, evangelists, pastors, and teachers. Ang kailang trabaho ay upang kanilang bigyan to equip the saints. So Ephesians chapter 4 verse 12. At itong sa kaparaan na ito, ihanda ang mga Kristiyano sa kagawaing paglilingkod sa ikatitibay ng iglesia sa Panginoon. Hindi po sila magpapahinga. Sila'y magbabantay para sa kaluluwa ng mga kapatid kanya. So ito, tinutukoy po rito sa pagkakataon na ito. Verse 8. Ang Panginoon ay sumpa ng kanyang kanang kamay at ang bisig ng kanyang kalakasan, hindi ko na mumuling ibibigay yung trigo upang maging pagkain ng mga kaaway ninyo. Ang mga dayuhan ay hindi inom ng alak na pinagpagalan mo. Kundi sila'y nag-iimbak niyon ay kakain. Kundi silang nag-imbak niyon ay kakain niyon. At magpupuri sa Panginoon. At silang nagtipon niyon ay iinom niyon. At sa mga looban ng aking sanctuary. The Lord has sworn by His right hand and by the arm of His strength. Surely I will no longer give your grain as food for your enemies, and the sons of the foreigner shall not drink your new wine, for which you have labored. But those who have gathered it shall eat it and praise the Lord. Those who have brought it together shall drink it in my holy courts. Alam mo nangyari sa bansang Israel noong unang panahon? Sila'y sinakop. Sila'y sinakop ng mga dayuhan. So sino nung nakinabang sa kanilang mga trigo, mga dayuhan? Sinong nagalak sa kanilang mga alak? Ang mga dayuhan. Kaya ito po tumutukoy sa spiritual. Hindi po sa physical na kaparaanan. Bagamat kung tutingin tayo sa lumang Israel, yun nangyari sa kanila. Ang pagkain ng bagong Jerusalem, New Zion, ay spiritual. So, hindi ito maaaring nakawin, di ba? Yun po sa John chapter 6 verse 27, do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because the Father has set a seal on Him. Ang mga kaaway, hindi nila maaaring kunin yun sa mga Kristiyano na kabilang po sa Bagong Sion. At
ang kailang pagpapagal sa lahat ng panahon ay sa pagpupuri sa Diyos. Hindi mo pwede nakawin yun. Because ito ay spiritual. Hindi katulad po sa lumang Zion na pag silakop sila, ay nakikinabang sa kanilang pagkain ng mga sumasakop sa kanila. Verse 10. Kayo dumaan sa mga pintuan, iyong yandang lansangan para sa bayan. Inyong itayo, iyong gawin ang maluwang na lansangan, iyong alisin ang mga bato, sa ibabaw ng mga bayan ang watawat ay taas ninyo. Go through the gates. Prepare the way for the people. Build up. Parang si President Duterte yan. Build. The highway, take out the stones, lift up a banner for the people. Ito pong makikita natin yung ugat ni Jesse, yan ang ating Panginoon. Ito po maging sagisag. Dito pong binabasa na po, di ba? Sabi nito, sa ibabaw ng mga bayan ang watawat ay taas ninyo kanya. The banner. Ito, sino yung watawat nila? Yan ang ating Panginoon. Ang ugat ni Jesse. Sa Isaiah chapter 11 verse 10, and in that day there shall be a root of Jesse, who shall stand as a banner to the people, for the Gentiles shall seek him. Ganyan. Hahanapin ng mga hentil ang ating Panginoon. At nasa kanya makapangyarihang kamay ng Diyos. Sa Isaiah chapter 49 verse 22, that says the Lord God, behold, I will lift my hand in an oath to the nations, and shall set up standard for the peoples. They shall bring your sons in their arms, and your daughters shall be carried on their shoulders. Ang kahulugan po ng 10 talata ay ang mga mamamayan ng bagong Sion ay aalisin nila mga hadlang. They will remove the obstacles. Nilinisin nila yung daan. At itataas sila ang watawat upang makita na maghentil ang daan patungo sa kaligtasan. Ang daan patungo sa spiritual Zion. At sila makapasok sa syudad. Yan ang tinutukoy po sa 10 tayo. Po yung nangyari po, hindi ba? Kung babasahin natin bawat tipa. Verse 11. Narito ipinahayag ng Panginoon hanggang sa dulo ng lupa. Inyong sabihin sa anak na lalaki sa anak na babae ng Sion, narito ang inyong kaligtasan ay dumarating, at ang kanyang gantimpala ay nasa kanya, at ang kanyang ganti ay nasa harapan niya. Indeed, the Lord is proclaimed to the end of the world. Say to the daughter of Zion, surely your salvation is coming. Behold, his reward is with him, and his work before him. So mga kapatid, makikita ito mga kapatid. Makikita ng mga bansa. At ito'y pinapangako ng Diyos kanya. Ang kaligtasan ay malapit ay dumarating. So ito po isang assurance na itong sinasabi ng Diyos ay darating. Sa ikahuling talata, at sila'y tatawagin ang banal ng bayan, ang tinubos ng Panginoon, at ikaw'y tatawagin hinanap, lungsod na hindi pinabayaan. And they shall call them the holy people, the redeemed of the Lord, and you shall be called sought out, a city not forsaken. Sila po'y tatawagin banal na bayan. Bakit? Sapagkat sila'y hiniwalay ng Diyos. Sila'y tatawagin mga banal o pinaging banal. Sapagkat sila'y hiniwalay ng Diyos mula sa pagkakasala. At sila'y tinubos ng Panginoon mula sa kanilang mga pagkakasala. At sila'y hindi na pababayaan ng Diyos. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Maiksi lang po ito sa gabing ito. Simula tayo pababa naman. Lebs Roy Ilipa. Si Brother Roy Kapila po ito. Gandang gabi po. Gandang gabi rin. Grace Tagaygay. Good evening, Brad, and to all watching. Good evening din. Kennedy Piligambol, watching. Malong Boyet, watching here in Santa Ana, Manila.
na ang Manila po ngayon nasa MECQ, no? Noe Louie Villa, good evening po sa lahat. Good evening din. Rafael Ortiz, magandang gabi po mga kapatid, magandang gabi rin. So ito po ang ating paksa po sa gabi ito. Sa mga tweet, palapit ng palapit to, no? Yung pinapangako po ng Diyos ang kanyang bagong bayan. Isipin po natin mga kapatid, kung ang ating pangalan nakasulat sa tala ng mga sa pakalat ng buhay, mga pangalan na maliligtas pagdating po ng ating Panginoon. Yun po ang dapat na naging concern po natin. Ano po? Yan ang pinaka-concern natin habang nandito tayo sa mundo. Dahil naghahanda upang siguraduhin natin ang ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Tayo po ay manalangin. Ang banal, kayo po ay muli nagpapasalamat sa inyo, Diyos, na sa karagdagan ng buhay sa araw na ito at sa kapahingahan na nagbabadya sa gabing ito, Diyos. Kami po ay nagpapasalamat na kami kabilang sa iyong kaharian. Bagamat di kami karapat-dapat dahil po sa kami naging makamagsalanan sa nakarang panahon, kami niligtas sa lubos ang tugon ng iyong bugtong na anak namin, Panginoon. Hindi po namin matanto kung paano po kami magbabayad sa ganitong dakilang kaligtasan na binigay sa amin maliban po sa kami maging tapat sa iyong harapan. Sana po ang mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay upang pagdating ng aming Panginoon ay sasama kami sa tahanan ng kanyang inihanda sa langit. Patawarin niyo kami, Ama, sa iyong pagkakasala. Sana palagi niyo kami ingatan. At ang mga bagay na tayo may hinihingi, dakilang pangalan ng Kristo. Amen. So ito po ang ating paksa po sa gabing ito. Bukas po, mga kapatid, ewan ko po sa nasa Metro Manila, kung sila po ay may pag-asang makasamba, gawa po ng tinatawag nating bumalik po kasi sila sa
tinatawag na MECQ na po. Ayun po ay pabalik, paurong. Sa isa mas mahigpit na quarantine. Ano po? Dito po sa Pampanga at sa Central Luzon, kami po ay nasa MGCQ. Ano po? So, pinapayagan po kaming sumamba na mayroong mga kaakibat na pag-iingat. Mayroon po facial mask. At kami po ay inuudyukan namin ng amang kapatid na hindi lamang facial mask, kundi magkaroon din po silang face shield, ano po, habang sumasamba. At meron din po kaming hand, yung po, foot controlled sanitizer para hindi hinahawakan yung ano. At kami po yung gumagawa ng kaukulang pag-iingat. Kahit po sa Lord's Supper, nakalagay po sa plastic yung aming tinapay, naka-PC na. At ito po yung dumaan sa UV light. May isang kapatid po nag-volunteer na po. So, lahat ng pag-iingat para maiwasan po ang pagkalat ng virus habang sumasamba sa Diyos. Sana po ay yung mga kapatid na sasamba, mag-ingat po tayo. At sa mga kapatid na di makasasamba, tayo po sana ay pwede po tayo magpuri sa Diyos na sa paraan ng pag-aawitan, na papanalangin, kahit pangangaral po ng Ebanghelyo. Hindi lamang natin magagawa yung mga dalawang bagay na limitado lamang sa kapulungan ng mga banal. Yung Lord's Supper at collection. Pero otherwise, yung lahat ng ginagawa sa pagsamba ay pwedeng gawin ng mga kapatid sa kailang mga tahanan. Yun na lang po pwede natin gawin kung sakaling hindi tayo pinahintulutan na makapagsamba dahil nga po sa tinata ng COVID-19. So mag-ingat po tayo mga kapatid. Stay safe. Lunes na po tayo magkikita na po para may resume ang ating Facebook online preaching. Stay safe.